Hello guys, so nung nakaraan may ni-review tayo which is yung Retroid Pocket Flip 2. Tapos sinabi ko sa inyo guys na meron tong kapatid, yung Retroid Pocket Mini, and ito pa guys yung isa niyang kapatid. Ito yung Retroid Pocket 5. So actually hindi to sa akin, so maraming salamat kay Brother Sozimo sa papahiram niya nitong Retroid Pocket 5. So subscriber ko siya guys, then nakita niya na kulang nga ako ng Retroid Pocket 5, no. So thank you sir. At nakatipid ako ng 15,000 kasi hindi ko na kailangan bumili nito para lang i-review, no? Kasi usually bibili talaga ako ng mga unit para lang i-review ko siya. So kung mapapansin niyo, yung RG557 and yung RG556 is wala na dito. Kasi after ko siya guys i-review, usually dun guys is binibenta ko na siya. So ganun guys kagastos tong vlog na ginagawa ko, no? So maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate ng mga content ko. Unbox na natin tong Retroid Pocket 5. So ang box siya guys is halos same lang rin nitong Retroid Pocket Flip 2. Yan, so mas malaki lang siya pero yung itsura niya is pareho lang, no. So color white, may mga design. Then nakalagay dito is Retroid Pocket. Tapos dito sa ilalim RP5. Then ang color na binili niya is yung 16-bit. So yung 16-bit guys, ang kulay nito sigurado is yung color gray. Kasi ang 16-bit guys, nagsimula yan doon sa Super Nintendo. Ang Super Nintendo guys is color gray. Yan, so i-open lang natin siya. So ito yung unit. Then sa ilalim niya guys ay ito, charging cable. Yan. So hindi niya rin ginagamit yung charging cable niya kasi usually talaga guys, pag mahilig ka sa tech, meron ka na talagang charging cable, and pag nag-unbox ka nito and binili mo to, ay yung charging cable hindi mo na talaga tinatanggal. Eh no, hindi ko rin inaalis yung sa akin. So nandiyan lang talaga siya. Kasi marami naman akong charger. Then ito na guys yung unit niya, Retroid Pocket. O, di ba? Sabi ko sa inyo color gray. So ang specs nito guys is pareho lang rin naman ito. Itong Retroid Pocket Flip, and kamukha rin siya guys nung isa pa niyang kapatid which is yung Retroid Pocket Mini. So quick specs tayo guys. Ang processor niya is Snapdragon 865. Then ang GPU niya guys is Adreno 650. Ang RAM niya guys, pareho silang 8GB ng RAM. Then ang internal storage niya guys is 128GB. So ang display niya guys is 5.5 1080p AMOLED 120Hz, 500 nits yung kanyang brightness na display. Then Wi-Fi 6 na siya, Bluetooth 5.1. Ang OS niya guys is Android 13. Then yung kanyang charging speed, so kamukha rin nung Retroid Pocket Flip 2 na 27 watts. So ang itsura niya guys, syempre sa taas, power button, volume plus minus, L1, L2, R1, R2. Then sa gilid niya, walang laman. Dito sa kabila, wala ring laman. Sa ilalim niya guys, syempre charging port Type-C. Tapos 3.5mm jack. Then ito naman yung lalagyan ng kanyang SD card. Then sa likod niya guys, yun niya yung active cooling niya. Ito guys yung intake. Tapos ito guys yung palabas. Tapos nakalagay, Retroid Pocket. Kahit papano meron siyang grip dito. Hindi kamukha nito na wala talaga siyang grip. Kaya medyo masarap siyang hawakan. Then sa harapan niya guys, syempre yung select start. Then dito naman yung home button. Ito naman yung back button. Tapos front firing speaker rin siya. So mapapansin mo guys, nakakaiba dito sa lahat ng handheld ay yung kanyang placement ng D-pad at syempre ng analog stick, no? So baliktad siya. So in short, para siyang PlayStation. Nasa taas yung D-pad, nasa baba yung analog. Ito guys yung Aya Neo Pocket Evo. So nasa taas yung analog, nasa baba yung D-pad. Then ito rin yung Nintendo Switch 2. Nasa taas yung analog, nasa baba yung D-pad. So ang kamukha niya guys, itong Anbernic na RG35XX Age. Yan, so nasa taas yung D-pad, nasa baba yung analog. Then kahit itong kapatid niya na Retroid Pocket Flip, no, nasa taas yung analog, nasa baba yung D-pad. Tapos syempre dito nakalagay YXDA. So ang layout niya guys is para rin sa Nintendo. Tapos syempre ito pa yung isang analog stick. So hindi ko na guys babaguhin masyado yung settings nito. Hindi ko na siya i-set up sa Division, no, kasi hiniram ko nga lang to. So laruin na lang natin guys kung ano yung mga naka-install niya dito. So unahin na natin guys yung mga laro niya sa PSP. Ang mga gusto pala ni Sir is mga JRPG o Japan RPG. So meron siyang Final Fantasy Tactics, Hexis Force, Breath of Fire. Ito, paborito to ng asawa ko eh. Lunar, Valkyrie Profile, saka Valkyria 2. So ito mga games na to guys, meron kami binibenta niya sa page namin. So 199 pesos lang. 20,000 mahigit na ng mga game na pwede mo guys i-download through Google Drive, tapos pwede mong ilipat sa micro SD card mo. So gusto mo guys sa mga retro game like Family Computer, SNES, Sega Mega Drive, PlayStation 1, mga PSP games guys. So kung gusto mo guys sa mga games na gano'n at di ka na mahirapan guys maghanap kung saan ba na-download yun, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. And sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to, no, para ibigay sa iyo guys yung mga games na yon for only 199 pesos lang guys. 20,000 mahigit na ng mga retro games. So almost lahat guys ng retro games meron kami. So subukan natin guys, PSP muna tayo kung okay ba siya. So ang settings siya guys 4 times na PSP, so 1080p.
Tapos yung display resolution niya is 1080p rin. Backend niya is Vulkan. So i-back lang natin, then continue na natin. No? So makikita nyo guys na isa to sa mga possible highest na settings sa PSP game. Yan, so working naman guys yung PSP dito. So working naman guys yung PSP. Then next naman natin guys, syempre doon na tayo sa malalakas. Huwag na tayo doon guys sa may hinang mga emulator. Syempre PlayStation 2. Kaso wala si Sir na God of War. So ito yung testing natin. Need for Speed. EA Games Challenge Everything. So sa graphics siya guys, ganoon rin. Upscaler niya is 2 times. Tapos yung iba dito ay medyo naka-high na rin. Ang favorite kong Need for Speed is yung Underground. So thank you, meron kang Underground. Dati meron pa akong ano nito steering wheel. Ang ganda na pala ng Need for Speed sa PlayStation 2. Kasi dati nilalaro ko to sa PC. Wala, ba't ang lakas ng brake? Grabe ang ganda ng reflection nyo. Tagal ko na tong nalaro Dati kasi nakukornihan ako sa mga cartoons Kamukha ng Mario Kart. Saka yung CTR. Nakukornihan ako doon. Gusto ko yung mga parang totoong kotse na Ganda ng graphics So yun ang ginagandahan guys kapag tinataasan mo yung multiplier. Ginagawa mong times 2 kasi yung mga games na luma ay para siyang nagiging remastered. Kamukha nito, ayan Ganda diba? Tapos merong siyang FPS counter dito so umaabot siya ng 50 to 60 FPS. Busin lang natin to. Busin. Naalala ko nung nilaro ko to sa PC ko Bilib na bilib ako nung dati. Sabi ko, ganda ng graphics. Parang tunay na. Tapos after ilang years, nilaro ko ulit siya. Sabi ko, bakit parang iba ng graphics ito? Ba't parang naging kengkoy na? Parang naging cartoons na. So, ganyan tayo lagi, Kapag latest yung game, iniisip natin lagi na yun na yung the best na graphics. Wala nang dadaig pa doon. Wala nang tatalo pa doon. Pero pag nagkaroon ulit ng bagong games, sabihin na naman natin na ito yung the best na graphics ever. Kasi naalala ko yung Mortal Kombat. Di ba parang totoong tao yun? Kasi talagang binis sa totoong tao yun. Bilib na bilib ako dun Ito rin, dati parang totoong kotse na to Tapos pag nilaro mo ulit ngayon, sabi mo, ay ba't ganun? Parang iba na. Mukha na siyang cartoons. Yun, race over. Pangilan ako. Kulelat nga ako. So, okay naman siya sa PlayStation 2. So, sigurado guys, may magtatanong, pwede ba dito yung Mobile Legends? So, i-testing na rin natin. So, guys, working yung, yung Mobile Legends. Ang problema again dito, ito lang yung gumagana sa D-pad. Pero yung attack niya guys, kailangan mo pa tong i-mapping. Kasi pag di mo siya minapping, dito rin guys yung tira mo. So, yung mga nagtatanong sa akin, naglalaro ba talaga ako ng Mobile Legends? Actually guys, hindi. So, fahilig ako guys sa PC or sa console. So, next natin guys, syempre yung favorite kong game, Diablo. Testingin natin. So, yung settings natin guys, itodo natin. So, 60 FPS. Again, wala pang ultra. Image sharpening natin. Lahat natin ay high natin. Yan, very high, very high. Yan, so lahat guys, naka-high. Maganda dito guys, pag naglaro ka ng Diablo, nakakina ka agad. Di mo na kailangan to i-mapping. Kasi guys, sa Unburnick, kailangan mo pa tong i-mapping Dito hindi na. Pero kung mapansin guys, nakalagay dito B. Pero ang pinipindot ko A. So, baliktad siya. So, pwede mo yung palitan. Ito, kasi naka-controller style siya is Xbox. So, gawin mo siyang retro para yung B na yung pipindutin mo. Yan. So, guys, working rin yung Diablo dito. So, last test natin, guys, Nintendo Switch. So, subukan natin ng Pokemon Violet. So, again, guys, kapag usually Nintendo Switch games ang lalaruin mo, gusto mong i-emulate dito. Much better, guys, na Nintendo Switch OLED na lang talaga yung bilin mo. Kaysa bumili ka ng mga Retroid packet tapos emulate mo lang yung Nintendo Switch. Kasi mas maraming game ang hindi gumagana kaysa sa gumaganang games, guys. So, maganda dito guys sa taas ang frame rate niya kaysa sa Nintendo Switch OLED kasi sa Nintendo Switch 30 FPS lang to Dito umaabot siya ng 35, 45 FPS. So mas smooth yung kanyang gameplay. Kaso syempre again, tsambahan lang talaga yung gumagana ng mga games sa mga emulation pagdating sa Nintendo Switch. Yan, umabot pa nga siya ng 60 FPS Grabe ang ganda talaga ng screen kapag ka OLED. Grabe, pinaghintay lang ako Tapos yan, makikita nyo na sira pala talaga siya. Mama-encounter kayo ng mga ganyan na mga games kapag nag-emulate kayo guys ng Nintendo Switch. So, much better nga na kung puro Nintendo Switch lang, mga Pokemon, Mario games. So, maganda guys, OLED na lang yung bilhin nyo na Nintendo Switch talaga para malaro nyo talaga guys nang wala kayong magiging problema. So nakita nyo yun guys, ang ganda ng cinematics pero pagdating sa gameplay sira siya. Nakakasar, di ba? Pinaasa lang tayo. So lipat tayo guys dito sa Dragon Quest 3 HD. So hopefully working to. Kaya naman ng hardware yung mga games. Ang problema dun talaga guys is yung compatibility niya. So yung emulator hindi pa siya masyadong pulido kaya may mga games na hindi pa talaga gumagana. Pero sa mga lumang emulator, lahat ng game kayang-kaya Kasi nga guys, medyo matagal na siya kaya na perfect na nila talaga yung
emulation. Itong Switch talagang mula noon, tinitesting ko yung mga games ng Nintendo Switch sa mga emulation. Talagang usually, hindi siya gumagana eh. Lalo na pag hindi ka masyadong techie, grabe mahihirapan ka talaga. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng Nintendo Switch talaga eh. Yan, so ito gumagana to. Dragon Quest 3. Ito guys yung nakakainis sa Nintendo eh. Yung mga games niya, yung iba luma na, tapos nire-remastered lang raw mga ganyan. Pero yung presyo niya guys, sobrang mahal pa rin. So yun ang reklamo talaga guys sa mga Nintendo games. Ang mamahal niya talaga. Kaya kung gusto mo ng mga murang games, either na piliin mo is Xbox or Steam. Kasi yung PlayStation saka Nintendo, medyo mahal yung mga games talaga nila. Sa Xbox kasi guys, makakabili ka ng games 10 piso lang eh. Kapag ka naka Turkey region ka. Ito kahit mga ganitong games, yung mga lumang Mario, 3,000, 2,500, ganun pa rin yung presyo nila, no? So, sa Steam kasi guys, pag luma na yung games, mababa na yung presyo. Sa Nintendo, hindi ganun eh. Yan, so working naman guys, yung ating testing nitong Nintendo Switch, no? So, again, chamba-chamba talaga kapag ka nag-emulate ka ng mga Nintendo Switch na games. Mas marami guys ang hindi gumagana kaysa sa gumagana, no? So, kung Nintendo Switch games talaga guys ang plano mo, so mas maganda bumili ka na lang ng OLED. Yan, meron naman mga OLED na naka-jailbreak na kung gusto mong free yung mga games. Yan, kung gusto mo mga plug and play lang, walang setting, syempre, Nintendo Switch, either na Nintendo Switch na OLED or Nintendo Switch na 2. Pero kung medyo techy ka guys, no, pwede naman sa ito. Kaso, again, minsan mapofrustrate ka kasi may mga games na hindi talaga siya gumagana sa emulation. So ngayon guys, doon naman tayo sa pros and cons ng Retroid Pocket 5. Siyempre, ang pinakaunang pros niya is yung kanyang processor. Akala ko nga nung una, na kapag ka hindi Gen 1, Gen 2, Gen 3 yung processor mo, mahinang klase yung handheld mo. Pero napatunayan ko guys sa Retroid Pocket Flip 2 na kayang-kaya niya pala guys na up to PS2. So hindi ka mabibitin dito guys. Kasi guys, meron rin siyang 8GB na LPDDR4 na RAM and meron rin siyang 128GB na internal storage. So pangalawa guys na nagustuhan ko sa kanya, syempre yung kanyang OLED display. So again, kapag ka OLED display guys, walang tatalo dyan. Kahit ito pa guys, itong latest na Nintendo Switch 2, hindi pa rin yan guys mananalo sa OLED display. Iba pa rin talaga guys ang quality kapag ka OLED yung display mo. And bukod nga guys sa OLED display niyan, yung kanyang harapan guys, para siyang Aya Neo Pocket Evo, no? So akala ko Aya Neo lang ang kayang gumawa ng ganito, yung talagang wala siyang border, ayun, wala kang makakapa. So ito rin guys, ganun rin siya. Ito, yan, no? Wala kang makakapa dyan. Talagang isang buo siya. Pwera na lang yung mga cutout nitong mga buttons nito. Pero lahat yan guys, buo. Ang ganda ng display nito. So sumunod guys yung kanyang ergonomics, no? Kung sinabi ko nga na itong Retroid Pocket Flip 2 ay madali siyang bitbitin kasi pwede mo siyang ilagay sa bulsa, pero yung ergonomics siya naman guys nagsasuffer. Ito, medyo maayos yung kanyang ergonomics, no? Kasi meron siyang umbok dito na masarap siyang hawakan. Ang problema lang dito guys siguro sa ergonomics niya is medyo maliit yung kanyang screen. Kasi 5.5 inches, no? So, para sa akin guys, ang pinakamagandang ergonomics talaga guys sa mga handheld is at least 7 inches yung screen. Kamukha nitong Aya Neo Pocket Evo. Kasi yung screen niya guys is 7 inches. So, yung lahat ng daliri mo guys, kasya sa likod. Hindi kamukha ng ganito na meron nga siyang umbok dito, pero hindi naman kasya lahat sa likod yung daliri ko. Kasi medyo maliit yung screen niya. So, yung hinlilit ko guys is parang nag-gym pa rin dito, no? Kasi binubuhat niya pa rin to. Yan, no? Ito yung masakit dyan eh. So, parang mas komportable pag dalawang daliri yung nasa ilalim kaysa yung ganito. And speaking of ergonomics guys, no? Syempre yung button placement niya. So, magiging depende yan guys sa paglalaro nyo. So, mas pabor sa'yo guys yung ganitong placement na nasa taas yung D-pad at nasa baba yung analog, no? Kung ang malalaroin mo is yung mga retro games talaga. Kamukha ng SNES, kamukha ng Family Computer, kamukha guys ng Sega. And yung ibang PS1 games guys na hindi pa uso yung analog. Kasi naalala ko yung unang PS1 games, wala pa namang analog talaga. So, yung sumunod guys sa version ng controller ng PS1, ang nagkameron na lang ng analog. Pero dati wala naman talaga tong analog. Kung ganong games guys yung lalaruin mo, no? So, pabor sa'yo to. Kamukha nitong SNES. Yan, so lalaruin ko yung Donkey Kong. Ito yung isa sa mga favorite ko na game eh. So hindi ko na mabilang kung ilang beses ko to natapos, pero paulit-ulit na lang to. Bilib na bilib ako sa graphics ito dati guys. Kaya sabi ko, parang tunay na. Di ba lagi tayong ganon? Parang totoong tao na. Ito naman, parang totoong unggoy na. Oh, di ko abot. Wala yung kakampi ko. Natapos ko guys yung Donkey Kong 1, Donkey Kong 2. Yung Donkey Kong 3, hindi ko maalala kung natapos ko eh. Yung parang may baby damulag na unggoy. Yan, so ang sarap gamitin ito guys. Kapag ang game na nilalaro mo is more on D-pad, so masarap siyang gamitin. Yan, tapusin ko lang to Pakita ko sa inyo, magaling ako dito. Hindi ko na kukunin yung iba, tatagal tayo eh. Yun! Hall effect to. So again guys, sa mga hindi nakakalam ko ano yung Hall effect, kung meron ka Nintendo Switch tapos nagulat ka na yung character mo gumagalaw mag-isa, ang ibig sabihin nun guys, no, nasisira na guys yung analog mo. Ang Nintendo Switch 1 kasi guys and Nintendo Switch 2, prone yan guys sa stick drift na tinatawag. Ibig sabihin nun, nasisira yung analog. So pag nasira to guys analog mo, yung character mo gagalaw mag-isa. So ito guys, naka-Hall effect to. So never
siyang magi-stick drift. Then yung battery niya guys is 5,000 mAh. So matagal to guys malobat and mabilis siyang i-charge kasi 27 watts yung kanyang charging speed. So more or less guys, mafu-full charge mo to within 1 hour and 10 minutes lang. So ganun siya guys kabilis mag-charge. Tapos kapag ginamit mo to guys, sa mga retro games lang, sigurado to aabot to ng 8 to 12 hours. Or baka mas matagal pa nga, no? Kasi naka-OLED screen to. Ito guys, portable to, no? Kasi natutupi siya and maliit siya. Pero ito guys, portable rin to. Pwede mo siyang ibulsa. And lastly guys, no, syempre Android based to. So Android 13 siya guys. So lahat ng pwede mong gawin dyan sa cellphone mo ay pwede mo rin gawin dito. Pwera na lang guys, mag-text at syempre tumawag kasi wala siyang SIM card. So pwede ka guys mag-Facebook dito. Pwede ka mag-messenger dito. Pwede ka guys maglaro ng mga Android games mo dito. And anything guys na pwede mong gawin sa Android device mo, kayang-kaya mo rin gawin dito. So doon naman tayo guys sa cons. So again guys, yung Joy-Con placement niya. So sa iba guys pros to, sa iba naman cons to. Kasi kung mga D-pad based nga yung mga lalaroin, no? So syempre pros sa ito. Pero guys yung mga latest guys kasi na mga emulator and syempre mga games, usually talaga, ang placement talaga niya ay ganito. Nasa taas talaga to. So kung ganun guys yung lalaruin mo, medyo mahihirapan ka dito, no? Kasi imbis na ganito guys yung pindutan mo, so pag ganito ka, so medyo awkward siya kapag ka analog based yung mga nilalaro mo na games, no? So yung daliri mo masyadong nakatupi, so mahihirapan ka dito. Masakit nga masakit dito. Hindi ka mukha nga nito na talagang nakadiretso lang yung daliri mo. Yan. Usually sanay tayo ng ganun eh. And isa pa sa mga cons para sa akin kasi 'di ba usually bumibili tayo nito for retro purposes, no? So yung mga dating game lalaruin natin. So ang problema guys sa ganitong aspect ratio na 16:9 ay meron siyang black bar siya, no? Kita nyo naman sa magkabila. So para sa akin guys, no, mas maganda siguro kung ginawa nila tong 4:3. Unang-una mas liliit to kasi ito ma-adjust dito, ito ma-adjust rin dito. Makikita natin guys na full screen talaga siya. Hindi ka mukha nito, meron siyang dalawang black bar. Then ang sumunod naman na cons dito, masarap pindutin talaga guys yung mga button niya, sa totoo lang. Kaso ang problema, medyo matunog siya. Lalo na to. Matunog talaga siya. So ang next na cons naman dito is Android based siya. So kapag ka Android based to, dapat techie ka. Kasi pag hindi ka techie dito guys, mahihirapan ka guys i-setup to. Hindi ka mukha ng mga Anbernic, mga Linux based, na talagang pag in-on mo to at ginamit mo to, yung mga games talagang parang plug and play lang. So pwede kang maglagay ng games dito through micro SD card. Tapos malalaro mo na kaagad siya. Wala ka ng settings pa. Hindi ka mukha guys sa mga Android device na dapat marunong ka talagang mag-setup nito. So kung gusto mo guys bumili nito, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At meron sila doon guys option na pwede kang maglagay ng additional na micro SD. So mas maganda guys kung hindi ka techie, maglabas ka pa ng konting pera. Tapos yun na lang yung bilhin mo para pag ginamit mo to guys, ay naka-setup na kaagad siya. Kasi kung hindi ka talaga techie dito guys, mahihirapan ka talaga dito. Lalo sa PlayStation 2. And syempre sa PlayStation 1 pa lang, no? Kasi meron pa mga BIOS file yan na dina-download. So alam ko guys na marami ditong hindi techie, no? Kasi marami nagtatanong dyan sa may comment section. Tanong nilang paano raw ba i-setup ang PS2, paano raw ba i-setup ang Switch, paano raw ba i-setup ang PS1. So hindi ko guys ituturo yun, no? Kasi baka maban tayo, or baka makopyright tayo, or baka ma-take down guys yung channel, no? Kasi illegal yun eh. Okay, so yun lang ang simpleng dahilan kung ba't di ko ginagawang ituro yung mga ganun guys. So sa conclusion tayo guys, sana ito na lang yung binili ko kaysa dito, kasi ito talaga guys, no, medyo mahirap siya ang hawakan, pero cool naman siya. So ito guys, wala siyang ganung wow factor, yung ganyan, no? Yung piniflip-flip mo. Then kung gusto mo guys ng pinaka the best na screen na makukuha mo sa isang handheld, which is OLED screen, 120Hz. And kung ang usually lalaruin mo is yung mga lumang retro games like SNES, Family Computer, Sega, na yung mga games siya guys is more on D-pad. And gusto mo guys na nabubulsa, kasi nga very portable to. At maganda guys yung ergonomics niya, no, para sa ganitong size lang ng handheld. Tapos okay lang sa'yo guys na medyo clicky yung mga button niya. Highly recommended talaga tong Retroid Pocket 5. Pag nabenta ko to, bibili ako nito. Or kung meron ngayon ganito guys, no, pwede tayo mag-swap to Retroid Pocket Flip 2, no? So mag-comment down below ka lang kung meron kang ganito guys, no, para may pag-swap tayo, no. So again guys, no, pinahiram lang sa akin to ng isang subscriber namin na si Brother Sosimo, no. So maraming salamat po ulit sa pagpapahiram niyo sa akin nito. So kung gusto mo guys makipag-collab sa akin, so email mo lang ako, gadgetsyndrome123@gmail.com. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam.